The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples, a large crowd, accompanied him. As he drew near to the gate of the city, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. A large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he was moved with pity for her and said to her, "Do not weep." He stepped forward and touched the coffin. At this the bearers halted, and he said, "Young man, I tell you, arise." The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified God, exclaiming, "A great prophet has arisen in our midst, and God has visited his people." This report about him spread through the whole of Judea and in all the surrounding region. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Father. Ang ating pong tema sa 10th Sunday in Ordinary Time ay nakafocus sa mga balo, sa widow. No? Kaya pagka tumingin ako sa kaliwa, ay si Sister Del Bitangcol, balo yan, matagal na. Tumingin ako doon sa biyenan ni Ryan, yung kaninang kumakanta rito, ay si Nora Castro. Yan ay balo din. No? Tapos yung namatay na si Nelson Crisologo, Sister Bebot, no? Crisologo, nasan ka iya? No? Nagtatago siya kasi balo din siya. No? Yung nasa likod din, katabi ng kapatid ko, yung napakagandang babae, nanay ko po yan, balo na rin. No? Kaya, pag naiisip ko yung pagiging balo, no, sa unang pagbasa kay Elias, nakakaharap niya ay balo. Sa Jesus sa Ebanghelyo, ay na-meet niya ang isang balong namatayan ng anak. No? Kaya, nakalulungkot. No? Kaya dito naman, nakakita ko puro mga CWL, Catholic Women's Legs. Ang gaganda ng legs nila. No? From the Baliches. Palakpakan naman natin. Taas lang po ang kamay ng balo na. Taas ang kamay. No? Maraming CWL, no? Pinatay ang kanilang asawa. Biro lang po, ha? Alam nyo, nagiging balo, no? At sabi nga nung aking yaya sa parokya, napalapit ang puso ko sa mga CWL. Kasi nung nasa Kamyas ako, sila laging nagpa-fundraising para mapagawa yung papintura ng simbahan, ng kumbento. At tawag niya sa CWL, CD Belbel. Kasi pag nakasuot na kayo ng blue, ay marami ng belbel. No? Katulad ni Father Joey, no? Marami na ring belbel. No? Kaya pag naalala ko yung balo, no, ay sabi noong sa isang ebanghelyo, sabi ng Saduceo, kung tunay na mayroong langit, mayroong 7 brothers, at tapos mayroong naging asawa ang panganay. No? Sabi ni Moises, ay kapag ka namatay ang kuya at hindi nabigyan ng anak, yung babae, ay kailangan yung susunod pakakasalan. Abay, lahat namatay, yung 7, pero walang anak na ibigay. No? Kaya doon na natin nalaman, no, baog pala yung babae, kaya hindi nagkaanak. No? Bakit kaya inuutos ni Moises
na pwedeng pakasalan ng kapatid, yung balo. Kasi sinasabi sa Judaistic lipunan, society, no, na ang pagka nabalo ang babae ay sila'y considered helpless. Sila na yung sinasabi sa early Christians, mayroong 7 o 5 reputable guys who became deacons. They are feeding the widows. Kasi sa lipunan ng panahon ni Jesus, ang mga babae, second class. Kaming mga lalaki, first class. Kung sa eroplano, kami business class. Kayo, economy. No? Kaya makikita nyo na kawawa yung mga babae at ang mga bata. Hindi katulad ngayon, protektado ng batas. Merong batas na huwag iabusuhin ang bata. No? Meron din naman batas ang kababaihan. Kasi pagka nabalo, ang babae hindi pwedeng tumistigo sa korte. Ang babae hindi pwedeng mag-transact. Ang babae hindi pwedeng bumili ng lote. Lagi ang lalaki ang pwede. No? Kaya kung namatayan ng asawa tapos mamamatayan pa ng anak, kawawa. Wala nang mag-aalaga sa babae. Kaya sila nagiging pulubi. No? Hindi katulad ngayon. Nakikita nyo, si Sister Del, matagal na balo yan. Ha? Pero tignan nyo, no? Para bang pwede pang Mrs. Universe. No? So, yung sinasabing balo ay umaasa lamang sa asawa. Pero ngayon, no, yung nanay ko, namatay ang tatay ko 2013. Pero nanay ko housewife. Pero may SSS ang tatay ko. Nang mamatay, merong tinatanggap ang nanay ko ng SSS. Pero sabi, pag seniors na, maliit daw ang tinatawag na natatanggap na pension. Kulang pa raw. No? Kaya yung nanay ko, bukod na meron ng SSS, meron pa akong kapatid na nag-aalaga sa kanyang mahal na mahal. Hindi na nag-asawa. No? Minahal yung Metrobank, yung bangko. Ha? Kaya kahit saan ma-assign, sinasama kami, pinapasyal ng nanay ko. No? Kaya yun po yung kapatid kong sumunod sa akin, si Virgie. No? Siya po ay mahal na mahal ng nanay ko. Kaya po pagka may anak, nagiging para bang meron kang sandigan, may insurance ka. No? Kaya nang mamatay, no, kinupkup nung balo si Elias sa unang pagbasa. No, kahit mahirap, wala nang asawa, meron lang isang binatilyong anak. Tama-tama, pagpasok, pinakain niya, pinagluto niya, hinanda niya ang tulugan ng propeta. Pero yung binatilyo, natutulog lang, bigla nagkaroon ng lagnat. After several hours, namatay. Kaya sa galit ng nanay, sabi niya, Prophet Elijah, tinanggap kita. Pumunta ka ba sa bahay ko para ipalasap mo sa akin na ako'y may guilt, may kasalanan, at ako'y parurusahan ng Diyos kung kaya't namatay ang aking kaisa-isang anak na yun lang ang aking pag-asa. Tapos si Elias, nakita niya, kahit mahirap ang balo, siya'y kinupkup. Binuhat niya yung bata, nilagay niya sa second floor doon sa silid ng bata. Tapos sabi, he stretched his arms. Sabi niya, Yahweh! No? Pinagkalooban ako ng generosity ng balong ito. Ang pag-asa niya lang itong anak. Lord, buhayin mo. And then instantly nabuhay ang bata. Sabi ni Elias, Nanay, eto na ang anak mo.
tuwan-tuwa ang balo. Sa Ebanghelyo, naglalakad lang si Jesus kasama ang maraming tao at 12 apostles. Di ba pagka merong isang lungsod na papasok ka, nakalagay doon, welcome to Quezon. O kaya, welcome to Angeles City. Welcome to San Fernando City. No? Doon naman, welcome Nain. No? At tapos, nung maglalakad siya, nasa lubog niya, mayroong libing. Buhat-buhat ng mga lalaki ang kabaong. At yung ilan, may babae, at isa doon, hagulgol ng iyak. Yung nanay. At yung nanay, iisang anak niya lang, yung binata. Naawa ang Panginoon. Sabi niya, hinto kayo. No? Pag hinto, ibaba niyo ang kabaong. Sabi ni Jesus, teka, saan ba gawa itong kabaong? St. Peter ba yan? Pag hindi St. Peter, hindi ko beblessan. No? Pag St. Peter, ha? May life plan ba yan? No? Noong sinabing, ito na po, no? Binuksan ng kabaong, hinawakan ni Jesus ang kamay. Sabi niya, mabuhay ka na maguli. Tumayo ka. Sabi doon sa nanay, Nanay, eto na po ang inyong iisang treasure, ang inyong anak. Nawala ang luha, napalitan na balot ng kaligayahan. No? Amen? Kaya pag sinasabi natin ito, no, na yung bang ang Panginoon ay mayroong puso at awa sa mga balo, no, sa mga tinatawag nating ulila. Alam niyo, pagka maraming akong kakilalang balo, no, yung isa, nanay ni Menchu Ramos, pero maraming anak kaya napaaalagaan na isasama kung saan-saan. No? At sabi, mahal na mahal siya ng mga anak niya. Pati ako, pag birthday o special event, kasama ako. So, Sister Del, no? Lahat ng events ng pamilya, kasama ako. No? 5 lang yung anak niyang lalaki, walang babae. Ako po, adopted. No? Kaya pag natutuwa ako sa mga balo, very generous, kahit na nawalan, pero generous. No? Kaya yung nanay ko, nung umuwi lang ako pag may misa ako sa Makati sa PLDT, dadaan ako pagkatapos 1:00. Magtatanghalian ako kay nanay. Sabi niya, linggo-linggo dapat nandito ka. Ha? Pakakanin kita. No? May SSS ako. Aba? Kala mo, hindi kita mapapakain. Ha? Kung saan-saan ka pinakakain sa restaurant, kaya bundat ka na. Ngayon, ang kakanin mo, isda at gulay. No? Tapos sabi ko, Nay, pwede bang maglambing? Kahit Mountain Dew lang? Ha? Maliit lang. Kasi diabetic po ako. Sabi nung nanay ko, anak, yung kaibigan natin, no, si Susan C. At saka yung si Chuan C. No, lahat ng papabless sa akin, bahay, store, no, restaurant, no, sa akin pinabibless. At nung ako'y ma-assign sa Sampaloc, si Boy Insik, no, ay doon lumaki. No, kinikwento at pinagmamalaki sa Sampaloc. No? Kaya ngayon, diabetic siya. Nung dangalaw ko sa St. Luke's kahapon, no, sabi ko, Mang Boy, gising. No, bumulat lang gano'n, tas nangayayat siya. No, andun si Susan, yung asawa at mga anak na isa. No, tapos makikita nyo, Father, November pa kami dito. No, pumuwi lang kaming 2 araw, binalik na naman namin. No? Kaya sabi ng nanay ko, anak, mahirap maging balo. Kaya pagdasal mo, gumaling si Boy. Kasi ayoko yung kaibigan natin si Susan maging balo. Ha? Kaya napakaganda, no, na ang Diyos
ay ang kiling niya sa balo ay talagang may awa at may pagmamahal. No? Kaya sana tayong lahat din, no? Itong year of the Jubilee of Mercy. Alam niyo, nung May 29, piyesta sa amin, nag-grant kami ng Jubilee Door. Kaya from May 29, last Sunday, hanggang next year of May 28, 2017, ay Holy Door ang parokya namin. We will be granting plenary indulgence sa lahat ng magpipilgrimage. No? Kaya sabi ko, hindi lang pala sa mga balo ay nagmamahal ang Panginoon. Kasi sinulatan ko yung Penitentiary Apostolica. Sabi ko, 50 years na yung parokya, pwede bang mag-grant ng plenary indulgence? Kaya yung mga balo, dito, karamihan dito ang balo eh. Dumalaw kayo sa akin, sa parokya, may plenary indulgence kayo. Baka, palakpakan naman natin. Kasi, pag kayo doon nagdasal, nangumpisal, pinagdasal nyo ang Santo Papa, no? Alam ko sa ilan sa inyo, ang panalangin, Lord, magkaroon pa sana ako ng second chance, ng Prince Charming. Baka magkaroon kayo, ha? Hindi naman masama magkaroon uli ng asawa. Pero yung iba, Father, isa lang ang puso ko. No, sa aking husband, hindi ko siya papalitan. Pero pag nakikita ko si Coco Martin, para siyang ang aking asawa. Kaya pagdasal natin, no, na ang awa ng Diyos this year of mercy, hindi para sa lahat, hindi lamang sa balo at sa ulila, sa lahat ng nangangailangan ng biyaya ng Diyos.